tingnan niyo po yung ating sinusot na daan. Ito po ay pilapil na dinadaanan natin sa gitna ng maisan. Ito po yung ating mais. Kung titingnan niyo, mas malalaki po siya compare dito sa kabila na hindi po siya nagpopulyar. Malalapad yung kanyang dahon hanggang sa taas. Kita po ninyo ang lalapad ng kanyang dahon, no? Ayan. Samantalang sa kabila, ang liliit ng kanyang dahon, no? Parang payat. Dito, ang lalapad at green ng kanyang dahon. Tingnan po natin sa loob para makita po ninyo. Huwag po kayong umalis para matutunan po ninyo kung paano mag-alaga o ano yung mga ibang kaalaman na dapat nyong matutunan sa pag-aalaga ng mais. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ito na po yung ating mais na 6414 dito sa banda rito. Basang-basa pa po siya kasi 1 week nung pagkatapos natin magpatubig po dito. Talaga ang kapal ng ating mais. Ayan. Itong mais na po na ito, nisprayan natin ng Prebaton ng 2 times. Nung una, Delta King yung ating ginamit po dito dahil hindi pa naman masyadong masiba yung mga uod, kaya yon ang ginamit natin. Ang taas ng kanyang yung kanyang mga high level ko po yung kanyang kanyang bunga. Ito yung ating kanal, halos magsalubong yung mga yung mga dahon. Ayan, ganyan po kahaba yung dahon. Ito yung 8282. Yun, punong-puno. Talagang abot sa dulo yung yung cubs nito. Ito, napaka kapal ng dahon, pero hindi gaanong malapad yung dahon nito. Dikit-dikit kasi siya, talagang napakakapal ng pagkatanim nitong ating 8282. So, ito yung tignan nyo, ang tataas ng ating 8282. Ayan, yung nakataas na yung ating focus ng ating camera. Yan yung ating kamay, Ayan. So, nasa 9 to 10 feet yung taas ng ating 8282. Ayan, ang kapal dito sa bandang yung kanal nito, ang kakapal. Tapos napaka kapal. Ito ang tataas ng bunga, Tingnan nyo, mula sa baba. Ayan, ito yung baba, base, pataas po siya. Mahigit 1 metro yung taas, hindi almost 1.5 meters. Ito po yung 8282. Medium size lang yung kanyang bunga, ang kapal kasi. Ayan, medium size lang, hindi ganong malalaki. So ito yung iniba-iba natin yung procedure dito. Dati sa guide natin 7 days bago mag-abono, pero ito pagka tanim pa lang inabonoan na natin. Tapos
nung tumubo, pinatubigan na natin kaagad. 7 days yung maximum na pagpapatubig ko dito. Dapat 7 days nagpapatubig na para yung mga hindi pa tumubo, mahahabol po sila. Kaya ito, sabay-sabay po silang lumaki. Halos wala kang makikitang mali. Bihira yung mga ganito kalilito. Ayan. Mga ganyan. Karamihan talagang malalaki po yung kahit malilit yung bunga, ang taas pa rin. Maabot po siya ng 7 feet. Kahit maliliit po yung bunga. Kasi sabay-sabay po silang natubigan at nabunuhan. Ayan, ang lalaki ng ating mais. At talagang napakakapal sa loob. Pagkatapos po nito, magtatanim po tayo dito ng 6410. Maganda pong magtanim ngayon dahil ito makulimlim, tapos hindi kagaya nung nakaraan taon 2024, El Nino po tayo, mahirap ang tubig. Ngayon mas maganda yung tubig, mas mababaw, hindi kagaya dati ang hirap patubigan ito. Ngayon ang bilis patubigan, saka matagal mag-dry po yung lupa niya. Kaya magandang magtanim po ngayon. So siguro bandang Marso, yung last week ng March, kung ito'y maaani, tanim ulit tayo ng 6410 na VIP. Ginagamitan po natin ito ng mga foliar. Ayan, talaga ang tataas ng ating mais. Yan. Sa first na application, andyan po yung ANAA, yung tricky fertilizer, yung ginagamitan natin siya ng chelated calcium para ready siya sa atake ng uod. Hindi siya pag makunat kasi at medyo matigas kapag ginagamitan natin siya ng chelated calcium, hindi yun nawawala. Tapos sa 20 days, Bibitol, Power Grower, mga ganyan. Tuloy-tuloy lang yung tricky fertilizer pero ang ginawa natin dito hinalo pa natin sa ibang mga mais natin, binukod natin yung tricky fertilizer. Ang ganda ng resulta. Kaya pag may tricky fertilizer kasi ito, masusustain niya yung laki ng mais. Lalaki ng mais, parang nasa gitna tayo ng kawayan. Masusustain po niya yung high production ng mais kung may tricky fertilizer, kasi ibinabalik niya yung ganda ng lupa, yung sigla ng lupa. Nandyan yung mga microorganism na dala ng 3K fertilizer. Pag in-spray po natin siya sa mais, kumakalat po sila. Bukod sa pinapaganda niya yung ating mais, nagbibigay siya ng amino acid or yung na para mag-create nitong mga iba't ibang mga material nakakatulong sa paglaki ng mais. Talagang napakaganda po nung tricky fertilizer. Ayan po, ika-4 na taon na natin itong pagtatanim. Ika-4 na taon na natin itong pagtatanim ng mais. At halos sa 4 na taon na tayo nagtatanim ng mais, diretso na 2 beses sa isang taon tayo nagtatanim ng mais. So pag ganun sana, depleted na sana yung lupa nito, pero sustain po siya dahil gumagamit po tayo ng 3K fertilizer na may mga microorganism. Nung wala pa tayong 3K fertilizer, ang ginagamit po natin yung mga organic fertilizer na commercial na available sa market, na yung Plantmate at iba pang mga na may mga microorganism din. Pero nung nagkaroon tayo ng 3K fertilizer, mas maganda po yun kasi ini-spray po siya. Saka naka-ready doon yung mga microorganism para kumalat sa lupa. Yun po ang kagandahan ng Dati gumagamit din tayo ng consort sa unang mga video natin, maririnig niyo po doon na gumagamit tayo ng consort. Pero nung dumating sa atin yung 3K fertilizer, hindi na po tayo gumagamit ng ganon, para yung kasing 3K fertilizer mas effective. Maganda pa rin yung consort sa lupa. Kaya lang iba yung effect ng 3K fertilizer. So, pag kayo gumagamit ng consort, ituloy lang po ninyo. Lalo kapag nakabili na, maganda rin po yung consort. Pero kung gagamit uli kayo ng pagpaganda sa lupa para sustain yung kagandahan po niya,
I recommend na gumamit po kayo ng 3K fertilizer. Kapag punggos naman ang problema, gamitin po niyo yung 3K organic. Maganda po yun. Wala pong epekto na hindi maganda sa health natin. Ito po yung ating ginagamit na 3K organic pest. Napakaganda po nito. Mas magandang kanyang effect kaysa sa mga fungicide. So marami na tayong ginamit na ganito. Ginagamit natin sa palay, sa mais, sa gulay at iba pa dahil napaka-epektibo siya na pang-control ng mga fungus. At hindi lang 'yon, pinapaganda niya yung halaman, no? May little effect din siya sa mga uod at iba pang mga insekto na nakakaapekto sa ating mga halaman. So, ituloy niyo lang po yung panonood sa ating mga video para matuto po kayo, dumami ang inyong halaman. Maging kagaya niyo po ako na maganda ang mga tanim na mais. Ayan po. Sagana po sa nitrogen ito kahit konti lang yung nilagay natin na nitrogen. Yung mga dinadaanan ng tubig palagi, yun yung may mga dry na sa baba. Pero ito, wala pang mga dry, may mga pangilan-ilang na dry pero ang gaganda ng kanyang dahon, green na green. Yan po yung epekto ng paggamit natin ng 3K fertilizer. Saka yung ginagamit nating Viking Blue, ang ganda po nun. Talagang napakaganda ang halaman. Kompleto kasi yung laman nun na nitrogen. Talagang tumatagal yung kanyang epekto. Huwag po kayong gumagamit ng 1620 or yung mga mumurahing mga pataba. Sayang po. So kung gusto nyong umani ng malaki, parang parang pagbibili kayo ng mga damit, dapat yung urig. Dapat yung mga So yung mga urig na pataba, yung mga original, yung mga talang dati na, yung mga kilala na, yung dating ginagamit ang inyong gamitin para maganda ang ating mga tanim. Tingnan nyo. Ito yung katibayan na yung ating mga ginagamit, yung ating mga sinishare na mga foliar, mga ginagamit natin, nagpapaganda talaga ng halaman. Ang gaganda ng bunga, Ayan, dikit-dikit, tabi-tabi po sila. Talagang yung ginagamit nating winner, walang bungi-bungi po dyan. Talagang, ito, sa tingin ko pa lang sa kapal nito, garantisado, aprobado. Yung 10 tons per hectare kuha po dito. Sobra pa po dyan. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood at pag-share sa ating mga video para po dumami ang mga Pilipinong umunlad sa pagsasaka at makumbinsing magsaka. Hindi na po mag-abroad o hindi na gumawa pa ng iba. Lalo na yung mga may mga sariling lupa, wag po ninyong ibentang yung mga lupa. Pag-aralan po ninyo kung paano magtanim, paano pagandahin ng tanim at para papakinabangan po ninyo yung mga lupa. Especially kapag ito inyong minana, sayang po, wag po ninyong ibebenta. Kayamanan po yan. Alam niyo po bang pinag-aagawan, nagpapatayan pa yung mga magkakapatid o yung mga dyan dahil dyan sa lupa. Pero sa tulong ng mga teknolohiya, ng mga kalaman, ating pong i-share yung mga yan para matuto po kayo. Pakinabangan po ninyo yung mga yan. Marami pong salamat. God bless. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po kayo sa ating channel. God bless.